Hello po! Live na po tayo. Naalala ko si Chokoy. Dati daw good morning, alam niya. Ngayon daw, hello! Anak ni Pastor Dindo. Live na po tayo, guys. Hello! Yan na. Pinasa na nino yan. Ayan na. Hello? Ano yun? May nagpasa ba? Ayan na. Hello po. Para pag eksakto 6 o'clock ay nagsisimula na tayo. Time is gold, sabi nila. Mahalaga ang oras. Ha? Alam na iba, 6 o'clock. Magsi 6 o'clock na rin naman eh. Yan o. 3 minutes to 6 o'clock. Pakipasa nyo na lang ng mga links. Ayan na, nakita ko na. May pumasa na. Ayan, Ate CJ namin. Ala. Pinasa na nga. Yan, nandiyan na si Pastora Gab namin. Pakipasa na lang doon. Jay Banga sa kabila. Hello po! Kung malaman mo, saan ba talagang hati ng buko? Hello! Ayan na. Tatlo, 4 na. Hala. Sino-sino kaya ito mga ito? 3 nakikita ko na. Pakipasa nyo na lang doon sa kabila, Jim. Hello po, isa lang gagamitin natin laptop para isa lang dito daming angulo eh. Dito na lang, pareho din yan, naka-public naman eh. Natatawa ko dun sa bagay, hindi mo na masisi ang tao. Mas mahalaga sa atin yung mga uso ngayon at yung mga pagka-insecure ng tao. No? Araw-araw na lang doon tayo nakatutok. Ano sasabihin ng tao? Ano sasabihin ng mundo? Ayan, puno ng balita ang keso. Sasakupin ng China ang Pilipinas. Ang COVID sa buong mundo. So makita mo gaano kalayo ang focus ng mga tao na hinubog ng pamumuhay ayon sa laman na pinanggalingan din natin hanggang ngayon ay kadalasan nagagawa pa rin natin, that we walk by sight. Ngunit ang sabi ng prinsipyo, ang lahat ng nakikita ng sight o ng paningin ay galing lamang sa hindi nakikita ng paningin. So kung medyo mapag-isipan natin ng konti, ganun ba? Lahat pala ng visible galing na sa invisible. Sabi ni Kristo, ang mga visible, temporaryo yan. Pero ang invisible, everlasting yan. So kung malaman ng tao ito, teka, sandali. Itong nakikita ko, naramdaman ko, pansamantala pala ito eh. At kahit pansamantala ito, galing ito sa invisible o sa hindi nakikita. So tatanungin lang naman natin, kung hindi natin maunawaan, sa mga marunong dyan nagpipreach, no? Ano po sinasabing invisible? Saan ito nanggagaling? Paano ito nagsisimula? Saan ito banda? Abay di, yung puso mo, nakikita na drawing sa puso, sa katawan ng tao na inoperahan, ay yan ang physical na puso na sinasabi nila. Pero pagdating na sa sinasabing bantayan mo ang puso mo, dahil yan ang dinadaluyan ng buhay, ay yun invisible na bahagi mo. Ang hindi nakikitang bahagi. Kaya sabi nila,
Ang pag-ibig daw bulag eh. Totoo ba? Pag-ibig bulag. So, itong puso na ito, na bahagi ng kaluluwa, hindi ito nakikita. So, kung diyan ka ngayon tumutok, teka, ano itong puso kong ito? Sandali, ano itong operation niya? Ano itong kanyang pamumuhay, kaisipan? Ano ang kanyang nahuhubog sa loob? Ano ang kanyang naiimahinasyon? Ito pala ang hindi nakikita na bahagi at hindi pala sa labas ko, nasa loob ko pala. Teka, may nakita at naramdaman ako. Ganito Sandali, ibig sabihin, kung pagbabatayin ko ang batas, ang prinsipyo, pati itong naramdaman ko galing sa loob ko ito. Na hindi nakikita. Dahil ayon sa paglalang lahat na nakikita daw galing sa hindi nakikita. So, sandali. Hindi naman kailangan siguro matalino ka, no? O nag-aaral ka. Dahil alam mo naman kung paano pag nagalit tayo, nalungkot tayo, daman mo naman sa katawan mo talaga, nanulupay pa yung laman mo eh. Saan galing yon? E di sa loob ng puso na nagdama ng nakakapanlupay-pay. O pag nagalit ka, nagpupuwis ang damdamin mo, di ba katawan mo nanginginig na gusto rin, ganun. Gagawin. Ganon sa lahat ng anggulo. So kung medyo pag-isipan mo, sandali, ba't malungkot ako? Ba't mahina ako? Ba't may stress ako? Galing to sa loob. Sandali, palitan ko nga. Huwag ka nga muna tumingin sa akin. Huwag ka humarap sa akin. Bakit? Malaking problema yung mukha mo eh. Kung nakikita ko, namumroblema ako sa mukha mo. Di tumingin ka sa salamin mo. Sabihin ng kausap mo. O tingnan mo nga salamin mo. Naku, lalo na, hindi ako makatingin sa aking mukha. Bakit? I cannot face my problem. Bakit? My problem is my face. Parang ganyan na. Alright. So, nandiyan tayo. Andiyan na si Ate Sina namin. Simula tayo. Marami sa atin nakatutok po araw at gabi sa stress, sa masamang balita, sa mga chismis ng kapitbahay, ng mga naiinggit sa atin, yung mga tinitingala actually tayo, kaya sila naiinggit at chinichismis tayo. Nauubos ang panahon natin araw at gabi. Doon sa, ayan na naman siya. Naku, pag nasa lubong kayo, kumukulo ang dugo ko. Pag nasabihan tayo ng magulang natin, anak, alam mo, hindi tama sa'yo yan eh. Ayaw ko ng ganyan ka. Alam mo, nung kaedad mo ko, ganyan din ako, kaya hindi maganda naging bunga eh. Ayan na naman, si mama, si papa, ayan na naman, Yun. Lahat ng focus natin ay malayo sa tunay natin dapat na focus. Pag-usapan natin, ha? Kung nakikinig ka dito at ang marinig mo dito ay narinig mo na rin sa iyong simbahan o sa inyong mga leaders, huwag ka na manood dito. Huwag ka na makinig. Dahil wala kang mapupulot dito eh. Dahil napulot mo na yan dun eh. Pero kung makinig ka rito, medyo kaiba ang narinig mo. Teka, dalhin ko kay pastor to. Pastor, ito sabi nila eh. Ito sabi ito may Bible Ito verses kung hindi naman tinanggap ng pastor mo, pag-isipan mo, pagbulay-bulayan mo. May pagbulay-bulayan tayo ha. Kung anong focus natin. Okay? Unahin natin. Sa Mateo 11. Yan natin kung may mapulot tayo dito na kaiba doon sa nakasanayan nating pakinggan. Mateo chapter 11. Ito. Sa King James Version, verse 27.
Mateo 11, verse 27. Silent muna natin ito mga gadgets na ito para hindi istorbo. Paki-post mo nga dyan, ate. Mateo. Bisaya ako, sorry. Mateo ba? 11 verse 27. Kahit Bisaya, okay lang yun. Kung magkasalita ng Hebrew, kung makuha mo yung accent nila, Greek. Basahin ko sa King James. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whosoever the Son will reveal. Tagalogin natin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay na sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So itong anak ay ang huling Adan. At itong huling Adan ay panganay ng kapatiran. Sa makatuwid, itong anak may mga kapatid. At ang mga kapatid niya, katulad niya, natural. Kadugo niya, ka-DNA niya, kauri niya. Hindi ba? Ulit. Itong binasa natin, ang nagsalita si Kristo Jesus, anak ng Diyos. Ngunit, siya rin ang huling Adan. At ang huling Adan ay may henerasyon. Ang henerasyon niya, kauri niya, katulad niya. So, kung sinasabi niyang siya ay anak at walang nakakakilala sa Ama maliban sa anak at walang nakakakilala sa anak maliban sa Ama at sa lahat ng kanyang pahahayagan, ng kanyang pagiging anak, sa makatuwid, itong anak ay Ama rin. Ulit. Sabi ni Jesus na anak, ako at ang Ama iisa. So, ang ibig niya sabihin, ako at ang kataas-taasang Diyos ay iisa. Paano sila naging iisa? Kung hindi sila parehong Diyos. Pero iisa. Kaya ang Diyos iisa. Paano kung ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 12 verse 12 na kung paano ang katawan ay iisa, ngunit maraming sangkap o bahagi, ganun din naman si Kristo. So kung ating ito isa-isay sa ating pananalita, kung paano na ang anak na Diyos na iisa sa Ama ay iisang Diyos, ngunit maraming miyembro ang iisang Diyos na ito, sa makatuwid, kung ikaw at ako ay Kristiyano, hindi ba't iisang Diyos tayo sa Kanya?
Medyo humaba yatang paliwanag ko sandali. Unang Korinto chapter 12 verse 12. Kung paano daw na ang isang katawan ay maraming sangkap o bahagi, ganun din naman si Kristo. So si Kristo, si Jesus, na si Kristo rin, ay anak ng Diyos. Kaya tinawag na anak, dahil kung ano ang ama, ganun ang anak. Ang totoo niyan, ang ama nakikita, naririnig sa pamamagitan ng anak. Sa mundong nakikita, hindi po puspos, kompleto ang kataas-taasang Diyos kung hindi siya nakikita. Dito sa mundong nakikita. Ulit. Pag sinabi mong Diyos, hindi po siya Diyos. Sa mundong nakikita, dito sa mundo natin, kung hindi siya nakikita. Dahil sa mundong nakikita, walang Diyos dito. Maliban sa may buto at laman. So kung ang COVID-19 ay kinakatakutan ng mga tao, pero wala siyang buto at laman, wala siyang karapatang maghari sa mundong ito. Dahil ang hari sa mundong ito at Diyos ng sanglibutan na totoo, itong nakikitang mundo, ay ang may buto at laman. So pag sinasabing ang Diyos ng sanglibutang ito, na dala-dala ang COVID-19, wala po siyang magagawa sa mundong ito kung wala siyang katawan. Paano siya nagkakaroon ng katawan para maging makapangyarihan? Kailangan niya maging ikaw at ako. Pag narinig mo ang balita na may COVID-19 wave, second, third wave, at tinanggap mo, naging siya, ikaw. Yan ang prinsipyo. Kasi sabi ng Diyos, ang salita ay Diyos. Kapag ang salita sa mundong ito may buto at laman, Diyos yan. So, pag nagsalitang may kalamidad, may pandemya, may sakit, may kahirapan, may takot, may selos, may inggit, at naging puso ng tao ito, kaisipan, kamalayan sa loob, siya po ang kinatawan ng kalamidad. Rewind. Pag sinabi mong o sinabi ng doktor, may sakit ka, may COVID ka, at tinanggap mo, ikaw ang buto at laman ng diablong salita na yon. Hindi siya pwede dito hanggat wala siya buto at laman. Paano siya magkaroon ng buto at laman? Kapag naniwala ka sa kanya, buto at laman kanya. Kaya nung katindi. Kaya nga hindi gumagaling ang maraming may sakit dahil silang buto at laman ng sakit. Paano mo nasabi? Naniniwala sila na may sakit sila. Dahil sa mundong ito, sino man siyang Diyos, wala siyang karapatan kapag wala siyang buto at laman. So, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi
naging bahagi ng puso, wala yan. Kabisado ni Satanas yan. Bible. Kabisado maraming mga Bible scholars, pero Muslim. Wala yan. Pero pag narinig mo may COVID, tumusok sa puso mo, damang-dama mo. Yan. Ang COVID, nagkaroon ng katawan, buto at laman. Naging ikaw. Tapos sabihin mo rin sa pamilya mo, pati pamilya mo, anak mo, naging buto at laman ng pandaraya o mandarayang Diyos. Diyos sa Diyos ang labanan, kapatid. Pero dadaan muna siya sa iyo bago siya maging Diyos sa mundong ito. Pag sinabing Diyos ng sanglibutan, hindi siya pwede, qualified, hanggat hindi siya dumadaan sa may buto at laman. Kaya pag nagkasakit ka, naghirap ka, o ang tao, malinaw na naging buto at laman siya ng sakit at kahirapan. Bakit? Malalaman mo kung ano iniisip mo sa loob mo, ay ganyan ka. Kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila. Kanino daw? So bakit ka ngayon may sakit? Bakit ka naghihirap? Ang kahirapan at sakit ba sa Diyos na mabuti? Natural, hindi. Pero hindi mo ba alam na pagka hindi natin napalitan ang ating kamalayan, kaisipan, imahinasyon sa loob, na tayo may sakit, bahagi tayo ng Diyos ng sanglibutan. Kaya sabi ni Kristo, kayong mga anak ng tatay ninyong Diablo. Masakit, pero totoo. Hindi sasabihin ni Kristo yan, kundi totoo. Pag sinabi mong wala na tayong pag-asa, mahirap ang buhay, mahirap pa yun ang panahon, madaling sabihin, pero pinaniwala ng tao, pero ang hindi niya alam, siya ang buto at laman ng demonyo. Gusto mo yan? Ulit. Pag hindi ka naniniwala sa prinsipyo, sa batas na ito, nasusunod mo pa rin. Sabi, sa simula ay salita, at ang salita ay nasa Diyos, ang salita ay Diyos. Walang nalalang kung hindi sa pamamagitan ng salita. Bakit may nalalang na sakit at kahirapan at pandemya at naapektuhan ka? Dahil sa salita. Ang salita nagkatawang tao. Nanahan sa gitna natin, prinsipyo yan, kapatid. Tingnan mo, yung mga may cancer, mayroon sila Cancer Society. Meron siya ng schedule, maging sa online. Martes, mag-usap-usap tayo, alas 9 ng umaga. Maaga tayo. Magtipon tayo sa Zoom. Tipon-tipon tayo sa Google Meet. Pag-uusapan natin ang cancer. Alam mo ba mga cancer? May mga cancer? Lalo silang lumalala. Dahil ang usapan, focus nila, cancer. So, sino ang kinatawan ng cancer? Paano naging katawan, ubuto at laman ang cancer? Kaya siya may kapangyarihan pumatay. Bakit? Dahil mayroon siyang buto at laman. Palagay ko na-gets ninyo. Paano kung pag-uusapan naman natin dito, ay ang Diyos nakataas-taasan, nalulupigin at nilupig at lulupigin pa ang lahat ng Diyos ng sanglibutan. Ready ka bang iwanan
ang pagiging buto at laman mo ng Diyos ng sanglibutan? Hindi mo narinig yan sa inyong church siguro. Ulitin ko ha. Pag ang kamalayang kaisipan ng Kristiyano, mahirap ang buhay, may sakit, may pandemya, may kakapusan, siya po ang buto at laman ng demonyo. Ang tawag sa kanila ni Kristo, mga anak kayo ng tatay niyong Diablo. Bakit? Walang Diyos sa sanglibutan na ito na wala siyang buto at laman. Diyos siya ng sanglibutan, kailan dumaan siya sa iyo para maging makapangyarihan siya sa mundong nakikita. Kung gusto ng Diyos na kataas-taasan maging makapangyarihan sa mundong nakikita, dadaan siya sa iyo. Dahil ikaw ang boss sa mundong ito. Pag sinabi mo sa Diyos na kataas-taasan, Lord, iadya mo kami sa masama. Hindi na pwede. Hindi niya kaya yan, kapatid. Pag sinabi mo ng ganon, Lord, pinaubaya ko na sa iyo yung sakit ng anak ko. Hindi niya kaya yan. Bakit? Anak ka ng demonyo. Pag salita ka ng ganon. Masakit ka na? Di mo sinabi ng Diyos, pinagaling ka na. Tapos sasabihin mo, may sakit ka, Diyos ko, maawa ka sa akin, sa anak ko. Ang sabi niya, pinagaling na kita eh. Ba't sinasabi mo yung salita ng demonyo? Eh di ikaw ang katawan, buto at laman ng demonyo. Hanggat hindi natin nababago ang ating pananalita, ang ating action, kapatid, nakikita sa action. By thy fruit, you shall be known. Sa pamamagitan ng bunga mo, makikilala ka kung kanino ka anak. Anak ka ba ng tatay mong Diyos o anak ka ng tatay mong Diablo? Malinaw? Palagay ko malinaw. So kung topic nila puro kamatay na hingay ko ninyo, wala namang problema. Basta pag namatay sila, huwag sila humingi ng abuloy sa atin. Pupunta tayo doon, magpipreach tayo. Kung may iabot tayo, di abot natin. Alright? Tingnan natin kung may makuha tayo. Isaiah chapter 9. Tingnan natin kung mapaniwalaan natin ito. Tandaan natin, wala nakakakilala sa ama maliban sa anak, at wala nakakakilala sa anak maliban sa ama, dahil sila iisa, at doon sa mga pahahayagan pa ng anak. Isaiah, aklat ni Isaiah chapter 9. Kaya pa nagsalita ang kapatid mo, kaibigan mo, katropa mo, Tol, may sakit ako eh. Huwag mo naman sabi na, uy, anak ka ng demonyo ha. Paliwanag mabuti. Baka may habulin ka ng itak. Pero ito, totoo kapatid. Either katotohanan o kasinungalingan. Kung kasinungalingan ng ating paniniwalaan, buto at laman tayo ng kasinungalingan. Buto at laman tayo ng Diablo. Kung katotohanan naman ating paniniwalaan, buto at laman tayo ng katotohanan o ng Diyos. Ang restriction, paniniwala na. Anuman ang iniisip, paniwala yun ng tao sa kanyang loob. Ganyan siya. So, mamili tayo sa gabing ito. Anong iisipin natin? Kaisipan ng sanglibutan na Diablo para tayo anak niya, o kaisipan ng Diyos na kataas-taasan? Dito, verse 6. Tingnan mo kung makuha natin. Ito, Isaiah 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Naipanganak na ba si Kristo sa iyo, kapatid? Ang Christmas ay simbolo na ang Diyos nagkatawang tao upang ang tao magkatawang Diyos. Ulit-ulit. Ang Christmas ay ang kataas-taasang Diyos naging tao upang ang tao maging Diyos.
Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Ano itong bata na ito? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ibinigay. Hindi po hiniling, ibinigay. Kapag binigay sa'yo, tanggapin mo. Tandaan mo, walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At sa lahat ng pahahayagan ng anak na siya rin ay anak. Tingnan mo kung ano itong anak na ito. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang pamamahala, paghahari, paggugobyerno sa mundong nakikita. Siya ang hari. Siya ang Diyos. Tingnan mo kung Diyos nga siya. Nakaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Actually, sa King James Version, hindi hiwalay ang kamangha-mangha na tagapagpayo. Dahil dualay, dalawang salita, pinag-isa. Tingnan mo. Sa King James, pinaghiwalay din yata nila. Sabi dito, and his name shall be called Wonderful Counselor. Bakit ko nasabi? Kasi ang sunod, the Mighty God, dalawa rin, salita. The Everlasting Father, the Prince of Peace. Pero inilagyan ng kama ang pagitan ng Wonderful at saka Counselor. Hindi pwede. Otherwise, hindi siya angkop sa mga sunod na salita. Siya sa Tagalog. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki. Tanda natin, ang nakakilala lang sa Diyos na Ama ay ang anak. At ang nakakilala sa anak ay ang Diyos. Ibig sabihin, pag hindi kanya anak, hindi kanya kilala. Kaya sabi ni Kristo, darating ang araw na yun, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpagaling sa pangalan mo? Gumawa ng kababalaghan sa pangalan mo? Ano sabi ni Jesus? No, hindi kita kilala. Bakit? Hindi mo tinanggap ang pagiging anak. Hindi kita lahi. Ha? Tingnan mo. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang tagapagpayo. Wonderful Counselor. Saan manggagaling ang pagiging Wonderful Counselor ng anak na ito? Siyempre, mula sa loob niya, umaandar ang wonderful imagination. Wonderful, wonderful na kamangha-mangha na kaalaman. Kaya siya ay kamangha-manghang tagapagpayo. Pag ikaw at ako naging preacher, naging teacher, kapatid, at hindi kamangha-mangha ang ating binibitawan, wala po tayo sa katauhan ng anak. Ulit. Ang anak na ito, siya po ang tagapamahala ng buong sanglibutan. At ang kanyang pananalita, kamangha-mangha. Pero puro ka TikTok. Hindi masama kung bagay naman sa iyo. Pero hanggang doon lang ang focus natin. Ang focus natin yung naninira sa atin. Yung focus natin ay yung mga naiinggit sa atin. Ang focus natin ay COVID-19, sakit. Hindi ka anak. Bakit? Walang kamangha-mangha sa iyo. Hindi lang normal. Masahol pa sa ordinaryo. Pero mo sabihin mo, takot na talaga. Nakakatakot na talaga. Grabe na pandemya ngayon. Grabe. Narinig mo yun? Pinopost mo pa sa timeline mo. Sa mga group chat. Asan ang kamangha-mangha doon? Kamangha-mangha na kamatayan naroon. Okay ba? Gusto mo ba yan? O itong kamangha-mangha ang tagapagpayo? Biro mo sabihin mo sa kanya na may cancer siya, tapos sabihin mo sa kanya, anong cancer?
Sino may sabi sa'yo? Hindi mo ba alam? 2,000 nakaraan, pinagaling na tayo ng Panginoon. Kamanga-manga. Dahil hindi mapaniwalaan basta-basta ang kamanga-manga na payo. Hindi mo ba alam na ang nananalay tayo sa dugo mo, dugo ng kordero ng Diyos? Kaya hindi ka na nabubuhay sa dugo ng tao, sa laman. Hindi nabubuhay ka na sa Espiritu. At ang Espiritu natin, yun ay dugo ng kordero. Dahil bago palalangin ang sanglibutan, mga dugo ng tao, pinaslang na ang kordero. Para sa'yo, may exchange. Hindi mo ba alam ng DNA mo, Diyos? Kamanga-manga yun. Kaya nga kamanga-manga eh. Too good to be true. Kaya nga napakabuting balita. Bakit? Mahirap paniwalaan. Pero kung hindi mabuting balita, namantal ka lang eh. Naku, magpa-check up tayo. Namamantal. Ang sama. Nilagnat ako kagabi. Punta tayo sa clinic. Punta tayo sa hospital. Namamantal ako. Tapos, bigla mo sabihin sa kanya, anong mantal-mantal? Dali ka nga rito. Topikin mo. Hoy! Layas! Kamanga-manga yan, kapatid. Bakit? May karapatan ka ba? Siyempre! Ako ang buto at laman ni Kristo na nagpapagaling. Buhay ko siya. Ako hari sa mundong ito. Tingnan mo, kung tama tayo. Ang pamamahala daw na saan? Sa balikat niya. Nakaatang sa balikat niya, pamamahala sa sanglibutan na ilo. Kaya nga ang pananalita niya, kamanga-manga eh. Ang mga payo niya, kamanga-manga. Nagamit mo na ba ito? Hindi yung pag may lumapit, siya yung may sakit. Brother, sister, pag-pray mo naman ako. May sakit ako eh. Naku, halika rito, sister. Halika rito, halika rito. Diyos ko, Diyos ko, ang kapatid kong ito, may sakit po siya. May sakit po talaga siya. Samantala sabi ng Diyos ay, pinagaling ko na yan eh. Tapos lalapit ka sa akin, ano yan? Ni-insulto mo ba ako? Sinabi ko nang pinagaling ka na eh. Ba't lumalapit ka sa akin ng ganyan? Ano tingin mo sa akin? Sinungaling? Ganun ka kaya ng Diyos. Pag may lumapit siya, sandali. Basahin mo to. Unang Pedro 2:24. Kamanga-manga yan. Hindi mo ba alam? Namatay na ang ating Panginoong Yesus dahil sa sakit na yan? Inangkin na niya yan? Bakit mo inaangkin? Nasentensya na siya dahil yan sa sakit niya, namatay siya. Tapos angkinin mo, double jeopardy yan. Binayaran niya, babayaran mo pa? Kamanga-manga yan. Correct? Alamin natin ang focus natin. Ang sunod. Makapangyarihang Diyos. Kanino raw ibinigay? Ang anak kanina? Sa anghelo sa'yo. Ano daw itong anak na ito? Tagapamahala sa buong mundo. Ang pangalan daw niya ay tatawagin kamangha-manghan tagapagpayo. Makapangyarihang Diyos. Kung hindi mo ito narinig sa church mo at narinig mo ngayon kapatid, abay pagbulay-bulayan mo libre lang ito eh. Sa atin daw binigay eh. Naibigay sa'yo. Ito, iPhone. Binigay ko sa'yo. Ang tawag ko rito, hindi iPhone. Makapangyarihang Diyos. Kamangha-manga tagapagpayo. Nasa'yo to. Sino ngayon kamangha-manga na tagapagpayo? Sino ngayon makapangyarihang Diyos? Dahil ikaw na ito. Nasa'yo na. Tinanggap mo. Talk to me. Tapos ang kalaban mo, COVID-19. Diyos ng sanglibutan ng kalaban mo. Diablo, hukbo. Ano panalo mo ron? Kung hindi ka anak. Simple naman siguro unawain. Mismatch naman yun, sabi ni Pastor Jim. Tao ka lamang, likas na makasalanan, itapat ka sa Diyos, hukbo ka. Diyos ng mga diablo. Kaya nga, libre lang dito, kapatid. Pero kung makinig ka,
Wala kang pakinabang. Ano uli ang tawagin siya? Anong pangalan niya? Pag sinabing pangalan, katauhan na. Ang pangalan, katauhan niya, pagkatao. Ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-manghang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Rasindere Seke. Dahil ikaw ang kapuspusan ng Diyos sa mundong nakikita. Hindi siya puspos. Hindi siya totoong Diyos kung wala siyang buto at laman sa mundong ito. Dahil ang boss dito ang may dila, may buto at laman. Palagay ko mababago ang focus mo sa gabing ito. Ano man paninira nila, ano man pananakot nila, COVID, pandemya, mahirap ang buhay, pakailan mo ron. Sila. Pero ikaw, kung ano yung iniisip mo sa loob mo, ganyan ka. Ano yung iniisip mo sa loob mo sa gabing ito? May sakit ka? Nakakatakot ang pandemya? Wala kang trabaho? Wala kang pera? Anak ka ng tatay mo, Diablo. Gusto mo yan? Hindi, Kristiyano ako, ba't mo ako totoo? Ganyan nga, ang prinsipyo. Tignan mo, tinawag sila ni Jesus. Anak sila ng Diablo. Pero kahit na anong pandemya, anong kahirapan, wala kang trabaho, walang trabaho asawa mo, hindi. Kami tagapamahala sa mundong ito. Kamangha-mangha ang mga payo namin. Pinagpala kami. Kami naglalang ng langit at lupa kasama ng Ama namin bago pa kayo. Mga anak ng Diablo. Kasama rin tayo doon noon. Kamangha-mangha, di ba? Makapangyarihang Diyos kami. Ayan o. Kanino daw binigay ang anak ng lalaki at tatawagin na ganon? Oh, come on. Hindi naman natin sinasabing makapangyarihang Diyos kung hindi nga tinanggap ang anak eh. Ibinigay doon sa atin eh. Ang anak, ano ro tawag sa kanya? Nasa yun, tinanggap mo eh. Hindi ba tinanggap mo si Kristo? Panginoon mo at Diyos? Anong tawag sa kanya? Nasaan siya ngayon? Hindi ba ikaw siya iisa? Join unto the Lord. Kung ano siya, ganun ka. Eh, alangan naman hindi ikaw yan, no? Ang isa, ang dalawa, pinag-isa eh. Alangan naman hindi ikaw yan. Isipin mo naman kaunti naman, kapatid. Hindi naman natin ito tinuturo na puro haka-haka lang. Meron tayong batayan, yan o. Eto, anak, puno ng tubig. Ang tubig kapangyarihan, kapuspusan ng Diyos. Binigay siya. Ininom mo ang kapuspusan ng Diyos. Ikaw ngayon naging anak. Ang tawag sa kanya, kamangha-mangha na tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Bakit sinabi walang hanggang Ama? Bakit? Walang simula, walang wakas. Bakit Ama? Yan, maganda yan ha. Bakit walang hanggang Ama din doon tawag sa'yo? Alam mo yung Ama, may anak. May bunga. Kung hindi ka walang hanggang Ama, wala kang bunga, wala kang karapatan sabihin ng mundong ito, nilalang mo, pamahalaan mo. Dahil ang anak, ang nakikita na walang hanggang Ama. Kaya sabi ni Jesus, pag nakita mo ako, Felipe, nakita mo Ama. Ba't tinatanong mo pa? Ipakita ko siyang Ama. Pag nakita mo ang Ama, dahil ako ang walang hanggang Ama na nakikita. Larawan ako na hindi na nakikita ang Diyos. Aakyat ako ha? Alis ako. Magalak kayo. Bakit? Babalik na ako sa pagiging ama ko. At babalik ako sa inyo. Para kung saan ako, nandun kayo. Bumalik ba siya sa iyo? Tinanggap mo ba ang anak na ito? Nalarawan ng hindi nakikitang ama. So ikaw na ngayon, dapat doon magalak ka. Pagkatapos dito sa mundong ito isang lagnat, isang trangkaso, nagulat ka na. Ano? Ikaw nakikitang walang hanggang Ama. Pag sinabing Ama,
simula ng lahat ng hindi nakikita at nakikita. Ikaw yun! Kaya palitan lahat dyan! Oh, hindi pwede yan. Hoy, hangin! Tumigil ka. Alon! Tigil. Ang walang hanggang ama lang makagawa niyan sa pamamagitan ng kanyang buto at laman. May buto at laman ka ba? Ano ang focus natin? Araw at gabi. Ano? Yung kunting kakapusan, umiyak ka na? Utang dito, utang doon, namang problema ka na, ka na makatulog. Dahil bukas, sunod na araw may bayaran kami. Ano? Ang langit at lupa nila lang ng walang ama. Kaya nga siya ama eh. Tagala lang siya eh. Siya ang simula eh. Inasasew. Ikaw na ang nakikitang siya. May problema ka? Siyempre meron. Ano problema mo? Paniniwala. Yan lang ang problema natin. Walang ibang hadlang kundi paniniwala. Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? Anak ka ng demonyo. Ulit ha? Baka hindi mo na-gets. Mamaya uli ha? Sabihin mo, hirap na ng buhay. Tapos tanongin kita, anak ka ng Diyos? Opo. Hindi! Anak ka ng demonyo eh. Bakit mo naman sinabi? Hindi ba sabi mo? Mahirap ang buhay. Power yan ha. Kapangyarihan ng dila yan. Kamatayan yan. Amen? Kung ano, sabi nga ni Ate Nat sa kanyang live kanina. Pakinggan niyo yung video ni Ate Nat ha. Pati kahirapan, nilalang ng salita. May sino ang nagpapahirap. Dumating dito para magnakaw, pumatay at magwasak. Paano siya dumating dito kung hindi ka naman niya gagamitin? Hindi siya pwede dito ha. Dadaan siya sa may buto at lamat, may dila. Eh dumaan siya sa'yo. Tuwan-tuwa ka naman sabihin. Eh kanino ka na? Natural sa demonyo, no? Gusto mo yan, araw-araw, anak ka ng demonyo? Talagay ko, hindi mo gusto yun. Malibang, o talagang demonyo ka. Alright, tuloy natin. Ano pa sabi? Walang umiimik ka. Mukhang maganda inyo natatanggap, ano? Walang hanggang ama. Pangulo! Simula ng kapayapaan. Pero mo, kung sino ka? Tapos ikaw pang simula ng takot. Sabihin sa mga anak mong galing ka sa labas, naku, halika kayo dito mga anak. Alam mo ba, may nangyari sa ganito, ganun. Sabi, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ituro mo sa anak mo, anak, binanal tayo. Ay no, unang Korintos 7:14. Anak tayo ng Diyos. Eto, Isaiah 9:6. Ayan tayo. Anak, sumunod tayo sa gobyerno. Huwag lumabas pag ECQ. Ang 15 years old and below. Kung ano man sinasabi nila, dito ka na. Dadalan kita dito ng lahat ng kailangan. Sumunod tayo. Pero huwag mong sabihin na, anak ha, bigyan mo sila ng takot. Anak ka ng demonyo. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot eh. Tapos dadala mo sa bahay mo takot. Hindi ba ang espiritu ng takot, demonyo? Sige nga. Kasi ang focus natin eh. Yan mo. Pangulo ka ng kapayapaan. Pagkatapos sinasabi mo sa pamilya mo eh, naku, takot talaga mga anak ha. Naku, ano ang kapayapaan daw? Oh, come on. Let's go. Sa Epeso ulit. Epeso. Naku, may 15 minutes. Tuloy ba tayo? Pwede pa tayo tumuloy? May napulot na ba kayo? Hello? May napulot na ba kayo? Tama po, sabi ni Ate CJ. Punta tayo, Epeso chapter 1. Huh? Gusto ko lang mabago ang focus natin. May napulot na kayo doon, Isaiah 9:6. Baka hindi pa. I-wrap up natin ang Isaiah 9:6. Sa atin daw pinanganak,
Sa atin daw pinanganak. Ang batang ang sanggol. Kaya lang palaki natin. Paano lumaki? Sa salita ng Diyos. Yun ang pagkain niya. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, pagkaganyan tayo, ibinigay nga siyang anak. Ang anak nakakilala sa ama. Paano makilala ang ama mo kundi ka anak? At ang ama nakakakilala sa anak. Aber, kaya hindi mo kilala ang Diyos natin eh, yung ama natin eh. Iba focus natin eh. Puro tayo sa COVID, kahirapan, sakit. Yung nangangatog tayo pag may sakit, hindi nga natin kilala ang ama. At ang ama naman, hindi ka rin kilala. Bakit? Lapit ka ba naman sa kanya, kabaliktaran ng salita niya, ang sasabihin mo, Ama, may sakit po ako. Hindi kita anak. Ang sabi ko sa mga anak ko, pinagaling ko na sila. Aber? So, ang tawag daw sa'yo, tagapamahala daw ng sanglibutan ng mundong ito. Kamangha-mangha ka raw kung magpayo. Makapangyarihang Diyos ka daw. Walang hanggang ama ka daw. Matindi ka. Pagbulay-bulayan ito, isang salita na ito, itong verse na ito, magugulat ka, kaganda-ganda pala ito. Pangulo ka pa ng kapayapaan. Efeso chapter 1. May napulot na kayo. Ha, makatuto, ano ba? May sumagot ba? Tuloy po. Kuya ninyo na sa amin tuloy. Nagbawas pa yung audience Kanina 12, naging 9. Alright. Iba na naman focus ng iba. Ang gutom naman, gutom na ako. Mamaya na lang yan. I-replay na lang natin yan. Kain muna tayo. Ma-replay naman yan. Yan. Sige. Ha? Alam mo yung honesty, such a lonely word. Bakit lonely? Nag-iisa ang honesty. Hindi tayo honest. Nagsasalita na si Kristo sa harapan natin, yung ating buhay. Mamaya na yan, kain muna tayo. Para bang maubusan ka na pagkain. Man shall not live by bread alone. Ayan. Maging matapat tayo. Dahil ang mga matatapat, nagsasama na maluwag. Alright? Sige lang, kain lang kayo basta nakikinig. Pero alam mo, ayon sa sinabi nila, 20% daw ng kakayanan nating makinig ang nawawala kapag kumakain tayo habang may pinakikinggan. Huwag kang padadaya, kapatid. Efeso chapter 1 verse 3 and 4. Tapos, alam na natin ito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan, ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya na tayo pinili. Mula sa Kanya, pinili niya tayo. Bago itatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal na. At mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Okay? Punta tayo sa verse 8. Na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Come on. Verse 8, King James Version. Whereas He had abounded toward us in all wisdom and prudence. English kasi. Tagalog. Na pinasagana niya sa atin ng buong karunungan at katalinuhan. Biro mo yun, kapatid. Tapos ang mga focus natin, puro kamangmangan, puro pandaraya. Nasaan ng magandang kamangha-mangha na tagapagpayo na ating dila, ating puso.
bilang anak na kilala ng Ama. Pag nilapitan mo, nakasimangot na agad. Ay, bagsak na ang mukha. Bakit? Kasi naman sinabi ko naman sa iyo, pautangin mo kami. Nangungutang ba naman sa akin dito? Kung anong kabait ang pinakikita. Yung pala mangungutang, kukuha daw siya ng bahay. Bibili ng bahay. Kulang daw siya ng $10,000. Ano? Nasa Australia ka. Sa Pilipinas, alam ba kung gaano kalaki ang $10,000? At sino-sino ng pamilya matulungan ito? Tapos ibigay ko sa iyo. Buong pamilya kayo may trabaho. Babayaran ko naman namin. Ano? Alam ko. Pero ba't ko pa utang sa iyo? Nasa Australia ka eh. Magkano kinikita ng asawa mo? Magkano kinikita mo? Nanay mo pa kumikita na ganyan. Nakasimang, bagsak ang mukha. Nasa Australia, kumikita ng libo-libong dolyar. Pero dahil sa pangarap na kumuha para makilala dito may sariling bahay, status, ayun. Bagsak ang mukha dahil pangalawang apply na raw nila ito at na-approve sila. Yung unang apply daw nila, hindi sila na-approve dahil ang kanilang pera ay ganito, ganun lang. Kaya mangutang daw sa akin. Hindi masama magkabahay, kapatid. Pero kung ang focus natin ay ganyan, lahat ng stress na sa atin. May pera ka na nga, namumroblema ka pa kung paano lumago ang pera mo, para mo sinabing, nakawan mo ako. Ganun. Alright. Pangulo tayong kapayapaan, kapatid. Pangulo ng kapayapaan. Huwag mo i-stress ang sarili mo, pakiusap. Dahil pag naging stressful ang tao, anak at buto at laman siya ng dyablo. Verse 8. Pinasagana niya ang pagpili niya sa atin, pagiging banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At pinagpala tayo sa pamamagitan daw ng karunungan at katalinuhan. Pagkatapos ang ating focus, puro kamangmangan, kaalaman ng sanglibutan. Dahil matatalino tayo, nagtapos tayo sa kolehiyo, mataas ang ating pinag-aralan, genius tayo. Kaya yun, dami tuloy ang ating problema. Verse 9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Paano makilala ang hiwaga ng kanyang kalooban kung hindi ka anak? Dahil nakakilala lang sa ama ay ang anak, ang nakakilala sa ama ay ang anak, ang nakakilala sa anak ay ang ama. At sa lahat ng pahayagan ng anak na sila din ay lahi niya. Paano malaman ito? Sa King James Version, alam mo pagkasabi nga nito, verse 9. Having made known unto us the mystery of His will. Ang kanyang will, kagustuhan, ay isang misteryo, kapatid. Mystery. Hiwaga. Paano malaman ito ng isang sinasabing Kristiyano kung ang focus niya ay hindi ito, na siya ay binanal, na siya ay anak ng Diyos, na tinanggap na niya ang anak na nakakilala sa ama, nakilala ng ama, at tinatawag siyang kamangha-mangha na tagapagpayo. Ang pangalan niya ganyan, Everlasting Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor. Wow! Mysterious, sabi niya, mystery of His will, according to His good pleasure, which He has purpose in Himself. In Himself. Why? You came from Himself. He chose you in Himself. At pinadala ka rito dahil gusto niya maghari sa mundong nakikita sa pamamagitan mo, pamamagitan ko na may buto at laman. Hindi ba tayo ang buto at laman ni Kristo? At si Kristo ay kapuspusan ng Ama, kaya kilala niyang Ama. Kung nakikita mo ako, nakikita mo ang Ama. Pwede mo ba sabihin na pag nakita mo ako, nakita mo ang Ama? Pwede ba? Kaya na
totoo eh. Anong focus natin? Verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Biro mo, ikaw binigyan ng responsibilidad na ito. Tingnan mo sa Tagalog. Sana mabalik-balikan niyo ito, kapatid. Na ipinakilala niya sa atin, verse 9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ng kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. In Him. Tagalogin natin maayos. Na ipinahayag, pinaunawa niya sa atin ang hiwaga ng kanyang gusto sa iyo at sa akin, kalooban niya. At minagaling niya sa kapasyahan niya na ito'y mangyari sa iyo at sa akin para din ito sa kanya. Pag naghari ka rito, Prince of Peace, Pangulo ng Kapayapaan, kamangha-mangha ang tagapagpayo, walang hanggang Ama sa iyo, para sa kanya yun. Ikaw nga lang ang tagapagpatupad sa mundong ito. Hindi ba matindi ka? Hiwaga yun sa kanila. O ngayon, hindi na hiwaga sa iyo. Verse 10, sa pagiging katiwala. Biro mo, katiwala ka, kapatid. Sa kasaganaan. Ano ginagawa mo? Katiwala ka, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon. Kaganapan. Paano magganap? Kung ikaw ang katiwala, hindi mo alam. Ikaw pala pinagkatiwalaan ng kaganapan ng panahon na ito upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ipunin ang mga bagay na nangasa sangkalangitan, hindi nakikita, at mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa Kanya. Ikaw ang katiwala. Ano ang focus natin, kapatid? Kita mo kung may focus tayo. Kung makita mo ito, mabasa mo ito, masusukat mo ba kung anong focus mo? Kahapon, kanina? Anong focus mo? Anong focus sa Tagalog? Anong pinagkaabalahan natin? Kanina, anong pinagkaabalahan natin? TikTok, okay. Puso, okay. Pakita ng kagandahan, no? Pakita ng mga bewang dyan, kung ano-ano pa. Yan, pinagkaabalahan natin. Ano pa? Ito, katiwala tayo ng kaganapan ng panahon kung saan matipon mo ang nasa langit at sa lupa. Bigay mo kay Kristo. Katiwala ka. Everlasting Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor. Ano ang problema natin? Believe. Focus, paniniwala. Sino ka ba? Tao lang ako. Anak ka ng Diablo. Sinabi yung tao ka lang. Hindi ka tao ka lamang. Anak ka ng Diablo. Kita mo ang buhay mo. Malinaw? Marami pa sana tayong pupuntahan, pero okay lang. Basahin na rin natin ito hanggang verse 12. Sa King James Version ko basahin 11:12, Ephesians chapter 1. In whom also we have obtained an inheritance. Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Para manawanan niyo po, sana may translate ng Tagalog. Basahin natin. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Ulitin ko. King James, papana.
Sa good news, baka may paliwanag. All things are done according to God's plan and decision. And God chose us to be His own people in union with Christ because of His own purpose. Purpose ng Diyos! Hindi niya pwede patupad sa mundong ito kung wala siya buto at laman. Kaya walang ibang katiwala dito kundi ikaw at ako. Ano ang focus? Anong pinagkaabalahan natin, kapatid? Based on what He had decided from the very beginning. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo nung una pa. Nung una pa, wala pang langit at lupa. Ayon sa pasya niyang gumawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Kapatid, anong focus natin? Verse 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalooban. Kapurihan! Sa mga nag-preach, ha? Kapatid, please, alisin mo. Sa Diyos lamang ang kapurihan. Please, kapatid, bumalik ka sa pagiging Katoliko mo. Basahin mo ito. Kanino kapurihan? Upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ikaw muna ang pupurihin ng mundong ito bago makarating sa Diyos. Di tayo nangaagaw ng kapurihan. Ikaw ang nakikitang laman at buto ng Ama mo. Everlasting Father! Huwag kang bumalik doon sa kamalayan na itinatakwil mo na ikaw ang kapurihan ng Diyos. Basahin mo uli. Verse 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Tayong na kay Kristo. Di natin inaagaw ang kapurihan ng Diyos. Pero masaya ang Ama kapag ang kapurihan niya nakikita sa iyo. May anak ka, di ba? Pag ang anak mo pinapalakpakan, sabi, the trees shall clap their hands. Sino ang mas masaya? Ang anak o ang ama? Talk to me. Kaya yung mga masyado tayong humble, sa Diyos lang ang papuri, kapatid, tinatakwil mo ang iyong tunay na pagkatao na Diyos! The trees shall clap their hands because of you. Their creation is in travail. Dahil hinihintay nila ang kapurihan ng Ama, kahayagan ng anak. Huwag tayo padadaya sa luma nating kamalayan. Ang buong mundo na ito, pag nahayag ka bilang anak, pumapalakpak sila. Pinupuri ka. O sabihin mo, sa Diyos lang po ang kapurihan. Oh, come on. Minsan, dakmain ka ng demonyo. Iyak ka sa Diyos. Ikaw ang kapuspusan ng Diyos sa mundong ito. Kaya kung may pupuri, ikaw muna! Dahil galak na galak ang Ama pag napuri ka. Dahil nahayag siya sa iyo. Father Almighty, salamat po sa gabing ito. At napuri ka sa pamagitan namin na iyong buto at laman. Ibalik man namin sa iyo ang kapurihan. Dadaan muna sa amin. Hindi namin pwede ibigay sa iyo ang wala kami. Kaya when we say, pag sinabi namin sa iyo ang kapurihan, Ama, ibig sabihin, ito ang kapurihan. Pinuri ako ng sanglibutan. Ama, balik ko siya. Salamat. At lalong higit ang iyong kasiyahan pag ang kahayagan mo dito sa mundo na kami ay napuri dahil nakita nila ang kahayagan ng Ama sa pamamagitan namin na iyong anak. Father Almighty, ang lahat na nakinig, paliwanagin mo ng iyong kaluwalhatian upang mapuri ka sa pamamagitan nila mula sa gabing ito. At ang mundong ito hindi na magtatrabail, hindi na mamimigati pa. Kahit anong sinasabi nilang pandemya, kami ang salot sa kanila. Sinabi mo yan sa Hosea, Ama.
Kaya magaganap na iba na ang focus namin. Ang focus namin, ikaw at kami na mga anak, iisa. Union of the Son and the Father. Because we are your visible manifestation. Kaming nakikita na ikaw sa mundong ito. Ama, salamat! Inangangalandakan ko ito sa gabing ito. Dahil ito ang katotohanan. At tinatawag ang langit at lupa na ganito kami. At alam ko na ang langit at lupa ay hindi na namimigati pa sa gabing ito. They will clap their hands. Even the trees shall clap their hands. Salamat po. At naibigay mo na tinanggap namin ang iyong larawan na hindi nakikitang ikaw at nakita kami. Nakita ka sa pamamagitan namin, Abba, Daddy. And we give you the honor and the glory and the dominion dahil mayroon kami ganito para ibigay siya. Sa pangalan ng aming katauhan, kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Amen. Angels of God, we dispatch you again. Watch over this. Trabaho, guys, in Jesus' mighty name. I bless you. Sana may napulot kayo sa gabing ito. Nasaktan ba kayo? Minsan, kailangan. Para mabago ang ating kamalayan. Alright? You have a wonderful evening. Tandaan natin, tayo ang nakikita na Ama. Dahil hindi makita ang Ama kung wala siya buto at laman. Ang tawag sa buto at laman na ito, mga anak. Ikaw at ako ito. Amen. Enjoy your evening, guys. I love you.